So hi guys, magandang araw po sa inyo. So ang tatalakayin po natin ngayon, ano po yung mga gagawin or dapat gawin after ng pag-aaral nyo o after ng gumraduate kayo. So panoorin nyo tong video na to, konting ano lang to video guys. So i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga ginawa ko after ng gumraduate po ako guys. So keep on watching. A few moments later. So, ayan na guys. So, umpisan po natin. So, kung napapansin nyo guys, naka-jacket na po ako kasi hinatid ko yung anak ko sa school. Tapos, medyo malamig na dito guys sa Canada. Pero, hindi pa siya nagwi-winter. Palapit na yung winter guys. Kaya, yun, nag-jacket po ako kasi naglakad lang po ako. So, umpisan na po natin guys. Ang tatalakayin po natin, ano yung mga dapat gawin nyo after na mag-graduate po kayo o after ng nakuha nyo na yung mga ano nyo, yung mga documents nyo, nag-apply na kayo ng PGWP. So, ano yun po yung next step doon? So, unang-una guys, ang ginawa ko sa experience ko guys, nung nakuha ko yung work permit ko, habang naghihintay po ako ng mag-start ng trabaho, so yung mga ginawa ko is, nag-update po ako sa BCID ko. So, ibig sabihin, kasi sa BCID, yung time na dumating kayo dito sa Canada, nag-apply po tayo ng BCID. So, yung time na po yun is study permit po tayo. So, since natapos na po tayo sa pag-aaral, so in-update ko po yun guys. From study permit to work permit na. Then, pangalawa, nag-update din po ako ng SIN o yung SIN. Bakit po? Kasi doon sa SIN nyo, study permit lang po kayo noon. So, ngayon, dahil tapos na po tayo nag-aral, so in-update ko to work permit. Then, number 3, nag-update po ako or nag-change status po ako sa MSP o yung Medical Service Plan. Yan po yung insurance po natin habang nag-aaral po tayo sa Canada. Since tapos na nga tayo nag-aral, so change status from study permit to work permit. Ano mo lang yon, pupuntahan mo lang, yung BCID pala, pinuntahan ko yung service BC dito sa Port St. John. Nagdalala ako ng passport, yung BCID ko mismo, tapos change status, pinicturean ko ulit. Kasi panibagong picture, panibagong physical card ulit ang ibibigay niya sa inyo. Wala na po yung study permit dati na card. Then yung sa ano naman sa SIN, pwede kayong pumunta sa Canada Service Canada or mayroon dito sa school sa Port St. John, may Service Canada dito sa loob ng school. So doon ako pumunta, nagdala po ako ng original passport, yung SIN ko dati nung dumating ako dito sa Canada. Change status kasi i-update nila yon from study permit to work permit. Then ang pang-apat na ginawa ko, so ulitin ko, ang number 1 na ginawa ko is nag-change status po ako ng BCID. Kasi ang reason ko din doon, from study permit to work permit, then nag-change po ako ng location. So before Dawson Creek ako, then ngayon Port St. John. So double purpose, change status, change address. Then number 2, yun yung MSP or Medical Service Plan. Yun po yung ano, yung insurance po natin. Kasi yung time na natin, guys, nagbabayad po tayo ng 75 monthly. Plus yung mga study permit holder natin na dependents. Since tapos na po ako nag-aral, hindi na po ako magbabayad ng MSP. So, update po din natin yon. Yun yung pangalawa. Pero, through online nyo gawin yun, guys. Hindi nyo pwedeng gawin. Ewan ko, wala akong idea. Pero sa akin, guys, yung MSP ko, ginawa ko through online. So, doon ko in-upload yung work permit ko, passport ko, ganon. Tapos, yung number 3 naman, yun yung, ano, yung
BCID, MSP, then yung update ng SIN or SIN. I-update nyo lang guys kasi, syempre, di ba, hindi nyo napapansin pag may mga employer kayo, hinihingi nila yung SIN nyo. So makikita nila doon kung hindi kayo nagpa-change status, student permit pa rin kayo. So kailangan yung update siya from study permit to work permit. Ganon. So, ito pa yung sa mga applicable lang to guys. Kung nakuha nyo na yung original work permit nyo. Pero pag hindi nyo pa nakuha yung mismong 3 years work permit, kung yung mismong work permit nyo, hindi nyo pa pwedeng gawin to guys. Kasi kailangan nila talaga yung work permit mismo. Kung sa ngayon ay employed status ka or temporary work permit lang yung hawak mo, hindi mo pa pwedeng gawin. Kasi hahanapin talaga nila yung mismong work permit. So, ayun. Then, ano pa yung dapat kong gawin? So, yun yung, sa ngayon, yung mga ginawa kong, pag-change status, nitong tapos na ako nag-aral. So, maraming salamat po sa inyo guys. Sana nakatulong po tong vlog ko ngayon. So, sinare ko lang po sa inyo kung ano yung mga ginawa ko after nag-graduate ako, after nang nakuha ko po yung work permit ko mismo na 3 years na tumataginting. So, maraming salamat po ulit guys. Bye!